Mga kapatid, reklamo sa kapitbahay. Sigurado, diretso ang sumbong sa barangay. Pero bago po ang lahat, paano nga ba nagsimula ang konsepto ng barangay? Ang barangay ang pinakamaliit na formal unit of government sa Pilipinas. Hango po yan sa salitang Malay na balangay. Yan po yung mga sinaunang bangkang sinakyan ng mga mangangalakal mula Borneo nang makarating sila sa bansa. Sa bawat balangay, naglalaman noon ng malalaking pamilya na pinamumunuan ng isang lider o datu. Nang makapag-settle na sila rito sa bansa, ang balangay tinawag na pong barangay. Yun nga lang, nagbago yan nang ipilit sa atin ng mga Espanyol ang sistema ng baryo. Pero noong taong 1972, alinsunod sa Presidential Decree No. 86, lahat ng baryo tinawag ng mga barangay. Paalala na lang din po sa ilan nating mga kapatid, hindi lang po sumbungan at takbuhan ng mga nagrereklamo ang mga barangay. Dahil kung susundin po natin ang ating saligang batas bilang isang administratibong unit, marami pang responsibilidad ang pamunuan ng isang barangay. Kabilang na riyan ang pagbabantay ng seguridad, kalusugan at kapayapaan sa mga nasasakupan nito. Trabaho rin ng mga namumuno ng isang barangay na magpasa ng mga ordinansang magpapabuti sa pamumuhay ng kanilang mga residente. Kaya mahalagang sa darating na barangay at SK election, kilatising mabuti ang mga kakandidato para mamuno sa atin. Huwag po sana natin niyang kalimutan, katulad ng araw-araw naming paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. Okay? Okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay? Okay.